At dahil mag-ulam tayo ng pork kahapon, ngayong araw yung ulam natin is gulay lang at saka seafoods para medyo healthy naman. Namalengke ako kanina umaga ng isda pero hindi ko alam kung anong klaseng isda ito. Guys, mag-comment nga kayo kung anong isda to. Basta mukha lang siyang masarap kaya binili ko. Siyempre, hugasan muna natin yan. Importante talaga na lahat ng nilalagay natin sa bibig natin dapat hugas at malinis. Ipiprito lang natin tong isda kaya inasinan ko. May gulay naman tayo na latik eh. Tawag pala sa gulay na lulutuin ko is latik. Ewan ko kung anong tawag dito sa Manila. Inumpisahan ko na rin linisin itong hipon. Tinanggalan ko ng parang tinik. Kaso lang nangangati na yung kamay ko. Medyo may allergy kasi ako dito sa hipon kaya yung kuya ko na lang yung pinagawa ko. So yan, tinatanggalan niya na ng veins man tawag dyan, yung parang itim na ugat sa likod nito. Ito na yung dumi ng mga hipon eh. Medyo hindi ako kumakain ng hipon kasi nangangati yung tenga ko sa loob at saka yung bibig ko. Pero slight lang naman yung allergy ko, hindi naman ganun ka-severe. Inumpisan ko na itong hiwain yung kalabasa. Kulang pala itong ingredients namin sa latik kasi supposedly meron itong sitaw or yung tawag sa amin sa Iloilo, latoy eh. Kaso lang, sabi nila yung sitaw daw eh medyo bawal na sa mga tumatanda, lalo na pag may arthritis ba yun? Nakakaramdam na rin kasi tayo ng medyo pananakit sa mga kaso-kasuan natin eh. Kaya hinay-hinay na sa mga beans. Simpleng luto lang naman to, hindi masyadong maarte. Naghiwa na ako ng sibuyas, bawang, at paglalagay din ako ng konting sili. Mas masarap ice po. Ayan at nahulog na nga tong camera natin. Pasensya na guys ha, wala pa kasi tayong magandang hawakan ng camera, hindi pa tayo nakabili. Kaya take 2 na. Ito nga sa bawang na tayo naghihiwa. Ang sabi ko pala kanina, mas medyo masarap yung medyo may anghang. Gamit kong gata yung nasa pack lang. Pag yung gata kasi na nabibili sa palengke, medyo madali siyang mapanis yung pagkain. At itong malunggay, hinugasan ko na rin. Yung gamit ko pala dito is yung takip ng yung mga pangtakip na mga pagkain para mas madali siyang mahugasan kaysa ilalagay mo sa may planggana. Pag nilagay mo kasi sa planggana yung malunggay, lumulutang tsaka dikit sa kamay. Siyempre yung kalabasa hugasan din natin. Dapat lahat bago lutuin hinuhugasan talaga. At ito nga't mag-uumpisa na tayong magluto ng ating latik. Konting mantika lang, tapos sinasabay ko ng igisa at yung bawang at sibuyas para tipid tayo sa gas. Pagkatapos nun, ilalagay na natin yung hipon. I-mekos lang natin itong hipon. Lagyan ng black pepper at magic sarap. Naglagay din ako ng patis. Actually guys, dito na ako natuto sa Manila gumamit ng patis eh. Kasi sa Iloilo hindi naman uso tong patis na pampaalat o kaya pampalasa. So takpan na natin saglit, tapos ilagay na natin yung kalabasa. Pagkatapos malagay ng kalabasa, lagay na agad yung tubig para puluan na. Mabilis lang talaga ako magluto. Tuwing nagluluto pala ako, kahit anong ulam man yun, naglalagay ako ng konting suka. Kasi sa tingin ko pag may suka, medyo tumatagal eh. Lalo na itong niluluto ko ay mayroong gata. Tapos nung medyo lumambot na yung kalabasa, kinuha ko yung iba para i-blender. Yung parang maging pinong-pino. Mas gusto ko kasi parang yung dating niya is parang pumpkin soup. Pinapractice ko din itong mga ginagawa ng elders natin na sinisimot talaga. Sa baso man, sa lada, o kahit anong lagayan, basta sinisimot talaga. So nilagay ko na yung gata para mapakulo na sa gata. Medyo lumapot na yung sabaw natin. Tapos pwede na rin yan lagyan ng ng malunggay. Shout out pala doon kay Gloria dahil siya pala yung nagdadala ng malunggay dito sa amin. Pati yung mga lovers ko, dinadala niya rin ng sanga ng malunggay. Alam niyo ba guys na yung malunggay pag kinain mo, the next day malunggay pa rin yung pag nilabas nyo. Kadiri, ulam pa naman itong niluluto natin. So ngayon magpiprito na tayo ng isda. Naglalagay ako ng used oil muna. Hinahalo ko sa bagong oil. Ito kasing tinuro sa akin dati ng mga magulang ko eh. Para daw hindi dumikit. Ewan ko kung totoo. Pero mukhang effective naman eh. Nung magalaw pa itong kawali natin, huwag naman sana mahulog yung cellphone natin sa mantika. O diba, magic. Nakalimutan ko pala ilagay yung sili kanina. Kaya ito, pinakuluan ko muna ulit. Nilagyan ko na ng sili.
At eto na nga, kakain na kami. Bali mauuna kaming kakain na 3 kasi yung 2 namin kasama sa bahay kakauwi lang galing duty. Call center kasi sila, graveyard shift, kaya tulog muna. So tara, kain na tayo. Huwag kalimutan mag like and follow. Bye bye.